third day po ng ating 40 day of prayer and fasting devotion. At sa araw po na ito, mayroon pong magandang pagpapalang Panginoon. So, salamat po sa buhay po ng mga kasama natin ngayon sa FB Live, sa inyo pong mga tahanan. Kayo po ipagpalain ng Panginoon. At sa gabi pong ito, ang title po ng ating pag-aaralan is Born into the Kingdom of His Loved Son. Amen? Para po sa ating scripture tonight. At ito po ay makikita natin sa Colossians chapter 1, verses 12 to 13. Amen? Basahin po natin. Giving thanks unto the Father who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Hallelujah. At bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay manalangin muna at tayo po hingin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, sa maghapon. Salamat po sa buhay ng mga nanalangin at nag-ayuno upang sa gabi, Panginoon, ngayong gabi ay ikaw po ang maitaas namin, maluwalhati. Hide me under the shadow of your cross. At sa akin pong buhay, Panginoon, ay ikaw ang maitaas at ang salita mo nagbibigay ng buhay. The power of your word, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Siya lamang po ang siyang tunay na maitaas sa aming buhay ngayong gabi. At sa lahat po ng makikinig, Panginoon, I speak blessing, I speak healing, Panginoon. I speak the power of God upon their lives sa gabing ito, Panginoon. Marami pong salamat. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. Kaya po itong sa message po na ito, yung born into the kingdom of His loved Son. Tayo po ay talagang pinanganak ng Panginoon to His original plan. Amen? Sa Kanya pong kaharian. Kaya sabi po dito sa ating ROR devotion, did you know that you have the power over the forces of darkness and can rule over them? Amen. Sino po ang mag-agree doon na tayo po ay may binigyan ng Panginoon ng power and authority, no? Ng kapangyarihan upang tayo po ay makamtan po natin, ma-receive po natin yung talagang plano ng Panginoon sa ating buhay, no? Kaya sabi po ng John 10:10, si Jesus po nagsabi, I have come to give you life, life more abundant. Amen? Yan po ang totoong plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yung being a born again Christian, amen? Yung pong regalo ng Panginoon na tinanggap natin, na tayo po ay ma-born again, nakilala po natin ang ating Panginoon Jesus, our Lord and Savior. We are a new creation of God. Amen? At yung buhay po na yan, being a new creation, sabi ng Bible, no? The old has gone, the new has come. No? Kaya po tayo ngayon ay new creation ng Panginoon. Being a new creation, you should never be in the bondage or servitude to Satan and the powers of darkness. Amen? Kaya lagi mong idideklara sa iyong buhay, wala nang karapatan ng kaaway sa iyo. No? You are now in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Amen? You were born into the kingdom of God's loved Son. Amen? Kaya po yung lagi po natin idideklara sa ating buhay na tayo po ay malaya na. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. No? Kaya kung nakakaranas po tayo ng mga paghihirap sa ating buhay, hindi po yan ang plano ng Panginoon. Amen? Kaya basahin po natin itong Ephesians chapter 1, 21. Ano? Sabi po dito, far above all principality and the power and might and dominion and every name that is named, not only in His age but also in that which is to come. Amen? Kaya po yung talagang yung power ng Panginoon, the power of the Holy Spirit na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon, ano? Yan po ang makapagbibigay po sa atin ng kalayaan upang to the bondage of sin, no? To the darkness, lahat po ng mga ginagawa ng kaaway sa ating buhay, no? Hindi lang po sa atin kundi sa ating trabaho,
sa ating health, amen, sa ating pamilya, lahat po yan ay makakalaya po tayo. No? The power of deliverance, na tayo po ay palayain ng Panginoon at mabuhay po doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam niyo po, nung binasa ko po itong Colossians chapter 1, 12-13, ang sabi po dito, to translates, amen, na tayo po ay matranslate. Ano po sa Tagalog yun? Yun po tayo po ay itinawid ng Panginoon doon po sa ating buhay na madilim, no? From darkness into light. Amen? Mula po sa kahirapan, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng kalayaan, no? At maging maranasan po natin yung totoong buhay na gusto ng Panginoon, na pinlano ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Amen? At alam ko po, sa patuloy nating mabuhay po tayo sa salita ng Panginoon, araw-araw, wala pong imposible, kagaya po nung kinanta natin kanina, walang imposible, walang mahirap sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kung tayo po ay may nakakaranas sa sakit karamdaman, lahat po yan ay may kagalingan by the blood of Jesus Christ. Kung tayo po ay may hinihiling na provision, wala pong imposible sa ating Panginoon, lahat po yan ay mararanasan po natin. Amen? Kaya sabi po dito, doon sa word ng Luke chapter 10 verse 19, basahin po natin. Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give you the authority to trample and serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. Napakaganda po, no? Na ang Panginoon pala ay through the power of the Holy Spirit, ikaw mismo madiscover mo na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon ay makakalaya po tayo, no? We are only blinded by the enemy, no? Lahat po ng ang kaaway po, no? Wala po siyang hangad kung hindi i-blind tayo sa magandang plano ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung tinanggap po natin ang kanyang salita, tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, lahat po yan ay may katagumpayan. Lahat po yan ay may victory. Amen? Lahat po yan, yung mga walang mahirap sa Panginoon, kaya yan po tayong hanguin, itawid sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Amen? Sa ating buhay. Kaya po dito, nagpapasalamat po tayo sa word ng Panginoon. Sabi dito, if you ever notice or perceive that Satan is stirring up things around you, maybe in your health, your job, your family, or in the lives of your loved ones, no? Cast him out. I-cast out po natin yung lahat ng mga gawa ng kaaway in the name of Jesus. Maybe it's in your city or nation. Cast him out in the name of Jesus. Learn to walk in the light of God's word and insist that what God has said is truth. Being born again, you're superior to Satan. You are not under the authority of jurisdiction of demons. You don't belong in their domain because you were born in the kingdom of God's dear Son. That's where you are now. Hallelujah. Amen. Lagi po natin i-declare yan na tayo po ay malaya na, tayo po'y pinagaling na, tayo po'y pinagpala na natin Panginoon Jesus, and now we are in the kingdom of God's dear Son. Kaya po kung narinig niyo po ang salitang ito ng Panginoon, I believe na kayo po ay nangyayari po lahat po ng ating narinig ngayong gabi sa ating buhay. So, para po sa ating confession, sabay-sabay po natin itong idiktara sa ating buhay. Sabihin po natin, the Lord has given me the power to tread on serpents and scorpions and over all the ability of the enemy. Therefore, Satan has no place in my life, in my home, or the lives of my loved ones, because I have been vested with all power and authority in heaven and in the earth to subdue, dominate, and take courage and take charge of my word. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Marami pong salamat sa inyong buhay, sa lahat po na nakasama natin ngayong gabi. At I would like to pray para po doon sa mga bago lang po natin nakasama sa nakarinig na salita ng Panginoon ngayong gabi. I believe the Lord has wonderful plans in your life.
Amen. At sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Sabihin po natin, Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito. Ako po'y nakarinig ng iyong banal na salita. And I pray, Panginoon, na sa lahat po ng mga bago na aming nakasama at nakarinig ng word na ito, Panginoon, I believe that Jesus have come into their life in the name at ang power ng Holy Spirit ang siya pong maghahari sa kanilang buhay. They are already free from the bondage of sin at tutulungan mo sila, Panginoon, na sila'y makalaya sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, from darkness into light, from mula sa kahirapan sila po'y sasagana, Panginoon, at ang mula sa sakit karamdaman, Panginoon, sila mo'y pinagaling mo na by the stripe of our Lord Jesus Christ. Marami po salamat sa buhay ng bawat isa na nakasama namin ngayong gabi in this fellowship. At in the name of Jesus, ito pong aming panalangin. Amen and amen. For further study po, basahin po natin yung Colossians chapter 2 verse 15, Luke chapter 10 verse 19, Colossians chapter 1 verse 12 to 13, ito po yung binasa natin. At para po sa ating 1-year Bible reading plan, Mark 10, 1 to 31, Numbers 11 to 13. At para po sa mga pinagpala talaga na magbasa ng 2-year Bible reading plan, Acts chapter 23, 22 to 35, and Psalms 55. Maraming salamat po sa buhay ng author ng ito, si Pastor Chris Oyakhilome. At marami pong salamat sa mga nakasama natin for watching the Facebook Live. At magkita-kita po tayo muli sa bukas ng umaga para po sa ating Day 4 ng ating ROR Devotion. At maraming salamat din po sa buhay ni Pastor Don, Pastor Alani, at ang buong JCTD Dubai family, kay Bishop Ted, Pastor Lily, at sa inyo pong buhay na tumanggap ng kanya salita ngayong gabi. God bless po, and see you tomorrow in Jesus' name. Amen. Amen.